Good afternoon, yes, good evening, and good morning. Kung saan man kayo Yes. lupalop nakikinig sa aming Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yes, hello Sir Tama, tama. Harmon. Hello, sir. Good evening. Ayan, maganda yung topic natin tonight, guys. So, ito ay tungkol sa choral arranging. So, isa yan sa mga forte ni Sir Ray. Ayan, sa mga vocal music, choral music. Ayan, so very interesting to. So, anyway, bago tayo mag-start sa mismong topic, sige nga, sir, kwento nyo naman, ano bang naging storya? Paano kayo napunta sa choral music world? Ano ba yung mga influences nyo? Paano kayo na-inspire? Paano kayo gumawa ng choral music? Mga ganyan. Yes, okay. Ah, kasi sir, no, bago ako pumasok sa conservatory, talagang ano na ako, choir member na ako. And yeah, very dedicated. At saka talagang Wow, lagi ayan ako nga. inspired kumanta sa choir, no. So, merong pagkakataon doon na talagang dahil sa sobrang ano, alam mo 'yun, addict ka sa pagkanta, sir, 'no? Dumating na ba sa point na Mm. 'di ba, yung ikaw din minsan na-feel mo siguro 'yan nung, medyo yung kabataan natin or yung talagang nandun tayo sa parang gusto natin laging kakanta o kaya kung pianista ka Oo laging nga, opo. So, ako sir sa church talagang gusto ko lagi akong kumakanta, linggo-linggo kumakanta ako tapos ina-attend-nan ko yung mga practices namin. And then meron pa ngang times na ano, na dalawang misang magkasunod 'no, dalawang misa, tatlong misa Wow, oo magkasunod. nga gano'n. Talagang during ano 'yun, siguro nung mga ako'y nasa ano, mga 13 years old, 'yan, 12 years old, talagang Wow, grabe. gusto ko yung choral music sir 'no. Kasi parang sir, parang ano 'no, magic. Alam mo 'yun sir, parang, 'pag lalo na 'pag may 3 voices, 4 voices, parang magic, parang wow, biglang parang naging magical yung music, yung tunog, something like that. Kumakapit po 'no kapag gano'n nagkakaroon ng harmony kumbaga. And then from there, ayun, nakatagpo ako ng mga singers at saka mga choir master na galing conservatory. And then from there, Oh. parang na-inspire na ako, "Teka lang, ano bang course yang conservatory na 'yan? Ano ba yang pinag-aaralan diyan?" Something like that. And then ayun, parang naano na ako na, "Teka, gusto kong pumasok sa conservatory." Something like that, 'yan. So gano'n yung storya ko, sir, 'no. And then ayun, so 'di ba sir sa atin 'di ba merong tayong subject na ano, choral music, something like that 'no, yung choral music. Tama, tama So sir. Dalawang klase pa nga yun, eh, merong choral arranging ta's meron ding yung actual na chorus class. So dun yung kakanta yeah, tayo mga ganyan, and then meron yeah, ding choral arranging, ayan. yeah. Sorry, anong tawag po, chorus class 'no sir 'no, chorus class. Hmm, Oo, chorus tama class. po chorus class, yes. Tapos lalo akong na-inspire dun kasi parang ang gagaling nga ng mga kasama mo dun. Talagang halos alam mo yun, especially yung mga voice major 'no, parang sobrang gagaling nila kaya parang wow! Kaya sabi ko, I love yung choral music 'no. Parang sabi ko, I want to be, kumbaga parang gusto ko ito yung maging buhay ko balang araw. Kumbaga parang Hmm, I love this choral music, something like that. nice. So ayun, by the way sir, by the sa ating mga viewers din pala, ayan, meron si Sir Ray na mga na-compose at saka mga na-arrange na music for choir. Sir, baka puwede niyo namang i-share ano-ano ba yung mga piyesa na nasulat niyo na? Yeah, sa arranging 'no, marami tayong naisulat pa, I mean, siyempre mga love songs 'no. So for example, we have this love song kasi alam mo sir nung natuto akong mag-choral Hmm, arranging, ano sir, parang kada gustong kong kanta parang ang dali na, parang gusto kong i-areglohin 'to ng ano, SATB, something like that. So may mga love song na akong mm. gusto na, teka, i-areglo ko ng SATB 'to. Tapos meron din akong mga areglo na, music na church naman. So inaareglo ko siya ng 4 voices. So ang ganda kasi sir parang lalo na sir alam niyo, ito talaga yung experience na hindi ko malimutan, Sir Harmon 'no. Ah Yung unang-unang areglo ko nalimutan ko pero parang church, song siya. Grabe nung inareglo Nice. ko siya, wala pa namang finale nun, 'di ba? I mean hindi pa ako masyadong ano sa finale or sa anumang music app. Pero pagsulat kong ganyan, basta sinulat ko lang, sinunod ko lang yung rules tapos sinunod ko lang yung chords. And then alam mo, nung kinanta nung choir, parang dun ako lalo sabi ko, "Wow, ang ganda." Wow, oo nga. Although hindi ako gano'n kagaling pang mag-areglo nung panahon na yun, pero sabi ko, "Wah, areglo ko pala 'to, tumutunog sila, kumakanta sila."
no? So sabi ko parang talagang it's magic. Ang ganda talaga ng choral music. No? So yun, sir. Tama yun. So anyway, baka pwede kayong mag-demo naman sir, kahit simple song lang, simple melody, gawa natin ng choral arrangement. Paano nga ba ginagawa yun para sa mga viewers natin na gusto mag-enroll? Ito yung parang preview ng ating course. So sige sir, Yeah. game. Yeah, so itong gagawin natin ngayon, Sir Harmon, is like very simple and easy, no? So, hindi ko kayo bibigyan ng mga rules or something, no? Although pag nag-enroll po kayo dito sa Conservatory of Music, dito sa Ray Santos Music Studio, Conservatory of Music, of course, sasabihin po namin yung mga rules. Meron tayong rules. Ang dami kasing rules pag sa choral music. Pero at the end naman, puwede naman kayong gumawa ng sarili niyo 'no. I mean, i-break ang rules. Pero alam mo sir, sabi nga ng isa sa mga teachers natin 'di ba 'no, si Miss Phil 'no, sumalangit nawa siya sir. Ayan, oo nga. Ang lagi kong naririnig sa kanya is, you must know the rules because how are you going to break the rules if you don't know the rules? So parang pumapayag naman tayong i-break yung rules provided that you know the rules 'no. So, mahirap yung i-break mo yung hindi mo alam, so something like that. So yun lang naman yung napulot ko sa kanya. Anyway, so, let's have a simple, demo dito 'no. Sure, ayan, exciting yan. Ano kayong demo ni sir? Yeah, share Tingnan nga tayo natin. simple song lang 'no. Yeah. Ay, by the Yan, way, sa mga beginner na viewers natin, sir, explain natin, ano po ba yung ibig sabihin ng soprano? Ano ba yung alto? Ano yung tenor saka yung bass? yan, o sige. Tama tama sir 'no. So, by the way itong soprano, sir, nakikita na yung screen ko 'no sir? Or Yes, hindi sir, pa? kita naman. Oo, kita na yung Ah, finale po, yung app natin. oo, yung app natin kita na. Okay. So first is of course yung soprano naman alam naman natin yan, yan yung pinakamataas na boses ng babae 'no, sa choir, yan yung kumukuha ng melody or ng high note 'no, yan yung soprano natin. Ngayon yung alto naman, of course yan yung mababang boses ng babae 'no, at yan yung kalimitang kumukuha ng mga mabababang note or, middle, register 'no ng choir 'no, 'pag sa kumbaga 'pag sa treble 'no, or 'pag sa female voice. Mm. Ang tenor naman siyempre alam natin na ito ay para sa mga lalaki 'no. So ito naman yung high, male voice natin, yung tenor 'no. So yan, and then ito naman yung low, male voice natin, yung bass. Okay. So tenor yung mataas, Nice. yung mababa. Mm. Okay. So, ah eto meron tayong very simple song dito, Twinkle Twinkle Little Star 'no. So ito yung, aareglohin natin. 'Pag sinabi nating choral, arranging, meron tayong isang song and then gagawa natin siya ng iba't ibang boses. So something like, this 'no, halimbawa meron tayong alto, so gagawan natin siya ng alto, gagawin natin siya ng tenor and bass, 'yan. So since we have the melody already here, ayan na yung soprano natin 'no. Siguro sir 'no, i-ano natin 'no, iparinig natin sa kanila Pwede, 'no. sir. Sige, play natin muna. Yeah, stop sharing lang ako. Yeah, parinig ko lang sa kanila sir para screen. Okay. Okay, so parinig lang natin sir ito. Alright, Yeah. nice. Yes, so yan yung soprano natin. So yan yung kakantahin ng soprano natin. Okay, so Mm. ngayon, ang gagawin natin is gagawa tayo ng alto, ng tenor, at ng bass. So yan ang gagawin natin 'no. So, para makagawa tayo ng gano'n, ng other voices, kailangan medyo alam natin yung ating mga chords. So 'pag sinabi nating chords, ito po yung mga chords natin. Yan, nakikita niyo sa taas dito, we have, G major chord, we have C major chord, D major chord. So, dapat po alam po natin itong mga chords na 'to, 'no, kaya, kung kayo po ay hindi pa nakakakuha ng music theory, so kailangan po siguro, yun nga, yung prerequisite natin Sir Harmon 'no. So kailangan, Mm, ah, sir, oo. kuha muna sila ng music theory bago nila makuha itong, ah,
Choral arranging natin. Yes, opo. So since we have this G, no? So we are not going to give you rules. So ang gagawin lang natin is uh, kukuha lang tayo ng mga note dito sa chord na G. So para sa mga nakakaintindi na, yung ating chord na G is what? Ano yung mga members niya? G, B, D. G, B, D. So doon tayo kukuha ng mga notes doon sa G, B, D. So for our bass, we have G, siguro, no? G. And then how about sa alto natin, we can have D, something like that. And then sa tenor natin, we have B. So pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yung ating maging arrangement, no? So yung bass ang kumuha ng G, yung tenor siya yung kumuha ng B, yung alto siya yung kumuha ng D. Yan, okay. And then since sa isang measure na to, we have one chord, no? Pwede natin siyang paulit-ulitin. Something like this. Parang ganito. Yan. So inulit lang natin yung G. And then sa tenor naman, B. Yes? And then sa alto naman, ulitin lang natin, D, D. Yan. So again, itong mga notes na to is nanggaling dito sa chord na G. Yan, okay. Again, meron tayong mga rules para dito, pero sabi ko nga, ulitin ko lang, no, para sa mga nakakapanood sa atin, sir, na medyo nakakaintindi sila ng choral arranging. Hindi natin Yes. i-explain dito, medyo mahaba-haba kasi pag in-explain natin, no, yung rules. So ang gagawin lang natin is papakita lang natin yung idea, no, kung paano nagkakaroon ng choral arranging at saan at paano nakukuha. So we have this now. So okay na tayo dito sa first measure, G. Now let's have the C. So ang member po ng ating C chord ay C, E, G. So kuha lang po tayo doon sa mga notang nabanggit, C, E, G. So for example, sa bass natin, we have C, no? Yan, kumuha tayo. And then sa ating tenor, let's have C. Yeah, double the bass. Yan, and then we have now E, pwede nating ilagay yung E dito. Yan, pwede, kaso meron na tayong isa taas. How about trying ilagay natin ito dito? Sa G, yes, pwede. Para kompleto naman yung chord po natin. Oo. Lagi yung sinasabi ni Sir Harmon, yung parang hindi siya, ano ba yun, sir, yung parang hindi bungi na, sir, no? Parang gano'n, po. Parang kompleto. And then, next, ayan, nagpalit na tayo ng chord, no? We have G, no? So, yung ating G is, again, yung mga members ng G is G, B, D, no? Tama. So, katulad ng bass, pwede nating ibalik siya dito. Yan, G. Tapos si tenor, sige, pwede siguro dito tayo pumunta sa D ulit. Yan, G, B, and then D. Kaso masyadong teka lang, isip pa tayo, no? Pero actually, pwede naman dito. No? Pwede rin yan dyan. Pwede. Okay. Sige, let's have that. Or pwede rin naman i-double mo yung B dito. Pero tama na yan, no? Sige, let's have the D there. Okay. And then, sa susunod na measure natin, we have the C. Okay. Dahil C ulit siya doon, no? Gagamitin ulit natin yung mga C, E, G or yung mga members na yun, C, E, G. Okay, and then, yeah, double lang natin siya dito. Double the bass ulit. And then E. Okay, so we have C. Oh, double na yung C natin. So, palta natin to. Masyadong marami na C. Maraming C. So, nasa discarte rin minsan, Sir Harmon, no? Kung tama po. Kung paano natin gagawin yung ating choral arranging. So, I think pwede tayo dito sa G. And then this one, siguro ilagay lang natin sa E. So, okay. So, yan. Kompleto na siguro, no? C, E, G, no? Meron na tayo. Yes, opo. Okay. And then, let's have this one. Ngayon, kung meron sa choir nyo, makakaabot ito, yung mas mababang ganyan, pwede rin, no?
So, ito rin yung sinasabi ni Sir Harmon last time, sa orchestra, depende dun sa materials mo, nagagawan mo ng areglo, no? Ngayon, dito sa choral, ganun din. Kung meron kayong bass na nakakaabot ng mga ganito kabababang mga notes, you can do that, no? Pero kung wala naman, Yes. di syempre, lalagay mo dito, no? Something like that. Pero lagay natin dito para lang mabago. Yan, assuming na meron tayong bass na kayang Base sumagot. member. Oh, yan. Tama, tama. So, ang tenor natin, lagay natin sa B. Yan. Tapos, yan. Kaso double the soprano tayo. Ay, kaso parang may kulang ba tayo, sir? Okay naman yata, no? Kulang tayo ng D, I think, sir, no? Yes, ako hindi naman ang kulang. Kulang I natin. guess So, pwede naman sa alto po yun kasi malapit-lapit doon sa pinanggalingan niya na note. Yan. Pwede. yeah. Yeah, tama yun, no, Sir Harmon. Isa pa pala yun, no? Sa choral arranging, iniiwasan din natin, lalo na kapag homophonic style. By the way, ito yung tinatawag na homophonic style, no? Tama yung sabi ni Sir Harmon, mas maganda kung yung interval ng notes natin is, ano ba yan, sir? Yung konti lang, no? Hindi siya naglilip, Kumbaga step. Yes, correct. step, So that skip. way, madali rin makanta nung particular section. Example, yung mga alto, kung hindi naman sobrang dami ng jumps or leaps sa distance ng notes nila, mas madaling matansya yung tono nila. Yun. Kaya Yeah, quick tip din siya kapag nag-arrange tayo. yeah. So, tama yun. So, yeah. So, maganda. So, now, let's have this one, D, no? Kung ating Yes. yung kanyang mga members naman ay D, F sharp, and A. So, yeah. So, siguro lagay natin yung base natin dito sa D. And then, sige, hanap pa tayo ng maganda. Siguro this one, siguro let's have F sharp here. And then, para dito is what? A. Try natin. Double the soprano na naman, no? Okay, anyway. So, and then this one, D, F sharp, A. Okay, tama na. And then last, ito na yung last chord natin. Again, gumamit tayo ng G, no? G, B, D. G, B, D. So, G, and then let's have the tenor yung B. Try natin dito, B. And then this one is D. Yes, Yan. yan. Para kompleto. Yan, okay. So, ngayon, pakinggan natin siya. Yeah. Yes. Wow, nice. Ang ganda naman. Nag-harmonize na talaga yung mga notes natin, di ba? Harmonize na yung melody. Mas kumapal na yung sound. Yes. So, sir, yun. Ganun yung paggagawa ng ating choral arranging. Pero ito kasi homophonic style, no? Siguro next time, let's have yung ano naman, sir, yung medyo may mga sagutan, no? Yung may mga Ayan, kontra. interesting din. Yes. Opo. Ayan. Pero By the sa way, ngayon, sir, pwede ba naming marinig yung individual voices naman? Paano ba yung tunog nung alto line? Paano ba yung tunog nung tenor sa kanong bass? yeah. Sige. Anuhin ko lang, anuhin Yan. ko lang ang kanyang, gusto ko lang itong setting natin. Sige po. So, itong alto dito, wait sir, nalimutan ko lang. Paano nga ba siya inaano dito? Sige lang po. Ayan, sir. Punta po tayo sa view. Yun sa view View. po na Yan. menu. Ayan, sa taas po. Ayan, tapos studio view po. Yun. Studio view po. Ayan, sa bandang taas, sir. Ayan. So, yan. Meron na po tayong solo, merong mute, merong record. So, yung solo, yung S po, yun. Pwede namang yung S para masolo po yung, let's say, alto, or tenor, or bass. Ayan. Solo natin yung alto. Sige nga, pakinggan natin, sir. Yung alto line muna. Okay. So, pakinggan natin sa dito. Yan. Tapos, yan. Play lang po siya.
Yes, sir, ha? Ayun. So, sige lang sir, doon po tayo sa play button sa bandang taas po. Yeah. Hindi ko lang makita yung play button. Ayun. Ayun na po. So, yan naman yung tunog ng alto natin, no, sir? Tama. Yeah. Yes, and very effective yung inareglo ni Sir Ray kasi kung makikita natin, very singable pa rin yung line na ginawa ng alto. Kahit na Yes. harmony lang naman siya, pero singable pa rin yung line. Hindi naman siya yung jagged or sobrang hirap. Diba? Kaya effective yung arrangement ni Sir Ray. Try naman natin Yan, yung tenor, sir. yan yung sinasabi mo kanina nga, sir, no, na yung malalapit lang yung interval. Yes po, yun. Anyways, Tapos, ayan. sige, sa tenor naman tayo. Yan. Nice, very singable din. Very easy. Yan, nice. Okay, doon naman tayo sa bass. Bass. Let's have yung bass naman natin. Yan. Nakasolo na rin yung bass ko, sir. Nice, Yan. ayos na ayos din. Yeah. So, yun, sir. Ganun yung ating magiging lesson kapag sa ating choral arranging na, sir, no? Yeah, pero Tama po. sir, I think, sir, no, ang ginagamit na yata natin ngayon, sir, is ano na, no? Ang tawag diyan, yung MuseScore na, no, sir, no? MuseScore, mas okay po yung MuseScore. Pero syempre kung comfortable naman students natin sa ibang app, walang problema naman. Actually, may student nga po tayo na talagang sulat kamay. Pero okay lang din naman. Kahit picturean niya yan, okay lang. Basta tama yung arrangement, yung ganyan. Eventually naman kasi, may encode na rin naman yun doon sa app. Yan. Saka parang hindi naman hindrance po doon sa mga students natin na halimbawa, wala silang device or kung ano man. Pero pwede pa rin naman sila mag-enroll kung let's say meron silang music writing sheet, may keyboard naman sila sa bahay, pero gusto nilang matutong mag-arrange for choir, pwede naman kahit handwritten. So, i-check natin yan. Yun. Tsaka, sir, nung panahon natin, di ba, na, sir, talagang handwritten naman. Yes. O, di ba, viewers, so, alam niyo na yung age namin ni Sir Ray. Wala pang noon, masyadong app. Yan. So, talagang sulat kamay talaga. Oh, may yes, pencil, yes. may eraser, ayun, ganun. Yun, sir. So, yung pag-arrange is, sa tingin ko, no, mas magiging useful or kung merong mga nanonood sa atin or may manonood sa ating mga choral choir master, no, sir, no? Sa tingin ko, very useful to na kung makakapag-enroll sila. Halimbawa, wala silang gaanong alam dun sa choral arranging. Magiging maganda to kasi nga may inspired sila na halimbawa makakita sila ng isang music piece and then nakita nila walang alto, walang tenor, walang bass. Oh, pwede kong gumawa. No? Pwede niyang gawin. Tama po. Niyang gawin na, Yeah. teka, gagawa ako ng 4 voices nito. No? And then, Tama. doon mula yung inspiration, sir. Kasi kapag narinig mo na yung areglo mo at kinakanta na, very inspiring. And then you will say sa sarili mo na parang, oh, I want to do more. Gusto kong gumawa ng marami pang song. And then pag narinig mo pa siya lalo, Tama. wow. Yes. Yan. Yun yung power ng music, yung magic ng music. Eh, by the way, may comment tayo, sir, sa isang magaling din natin na teacher, co-teacher, si Ma'am Chari Fernandez. Yan. By the way, arranger din siya and composer. Ayan. Ano sabi niya, sir? Ay, hindi yata niya na-comment dito sa sa live. I think sa Facebook lang. Sabi niya, hello sir Ray Santos and Sir Harmon. Sabi niya, wow, choral arranging yan. Ang galing. Naalala ko tuloy yung choral arranging subject with Sir Alfredo Benaventura, yung teacher ko namin. So, sabi ni Ma'am Chari, ayan. Tapos pag may assignment, mag-arrange gamit ang finale. Okay, di ba may finale na dun sa bandang dulo year namin ni Ma'am Chari. Oh, so yun, di ba? Nakakalawas daw. Ayan. So, ma'am, oo nga po. Ayan, minsan Ma'am Chari, mag-ano ka din, sama ka sa live. I'm sure marami din share si Ma'am Chari about choral arranging, music, mga ganyan. Magaling din siya. So, ayan, minsan live ka din. Since available ka naman yata ng gantong oras, Ma'am Chari. So, so go. Ating no? Invite natin si Pwede po, masaya yun. Ayan, sir. Tapos,
yung ang isa pa sa maganda sir dun sa choral arranging sir, the more na nag-aareglo ka, feeling mo parang tumatalas yung tenga mo unti-unti sir, no? Sir, kasi Yes, totoo yun. memorize mo yung interval ng mga notes. Halimbawa, makita mo lang siya, third, so ganito yung interval niya. Something like that. Second Tama. to, ganito lang yun, no? So, maganda. Tapos, at the same time, yung diskarte ba, sir? Yung diskarte na, halimbawa, sir, yung grupo mo, halimbawa, children's choir. Children's choir. Yan. Interesting yan. Opo. Ano yung areglo na gagawin mo doon, no? So, hindi ka pwedeng mag-areglo doon na sobrang taas, no? Or sobrang baba naman. So, doon nade-develop yung diskarte, eh. Tapos, halimbawa, kung dati kasi sir, no, meron din ako naturuan, female choir naman sila, female choir. Ayan, opo. Yes. So, iba meron naman yung arrangement. meron akong experience, sir. Trinay ko yung SATB na arrangement, pinakanta ko dun sa female. Actually, it works, no? Nakukuha naman nila yung tamang, kaso ang problema, talagang yung timbre hindi bumabagay. Kasi nga, yung areglo is for SATB. Ngayon, pag Yes po. sa parang halimbawa, yun nga, yung female choir, ang nangyayari parang hindi nila nakukuha yung tamang tunog in a sense na yung bang lalim at saka yung bigat, nawawala eh. No? Unlike kapag ang areglo talaga is for female, mas maganda talaga. So, yun. Tama po. Kaya magamit ito ng mga students natin na halimbawa, yung klase ng choir na meron kayo, all-female choir or all-male choir, pwedeng-pwede. Kasi pwede yung ma-customize mismo kung anong klaseng arrangement yung gagawin. Actually, pati yung difficulty. So kung yung original key, sobrang hirap. Pero gusto nyo mapakanta sa choir, yung same song, so pwede kayong gumawa ng sarili nyong arrangement. So yun, isa yun sa mga pwede nating matutunan sa ating class. O di ba masaya yun? So let's say, kailangan nyo kantahin yung isang napakabigat na pyesa. Pero yung choir nyo, alam niyo yung level nila, medyo beginner pa lang. Ayan. So, syempre, pwede kayo mag-customize ng arrangement para ma-perform pa rin naman, makanta pa rin naman yung piece na yun. Di ba? Tama. So, Tama yun. yun. Yes. So again, para po sa mga interesado, no? Like for example, if you are a choir master or if you are choir member, no, na interesado sa mga ganitong I would suggest you enroll sa choral arranging kasi magagamit nyo talaga. Lalo na kung talagang kayo ay nandun sa stage ngayon na gusto nyo matuto, gusto nyo mag-improve yung choir nyo, or gusto mong improve yung sarili mo para mag-improve din yung choir mo. So, I would suggest mag-enroll ka kasi mapapakinabanganan mo. Another thing is teacher, no sir? Isa sa mga nakita kong laging nag-i-inquire sa atin is mga teachers. Teachers na nagtuturo sa Yes, tama po. public school. So, magagamit nyo rin to, no? If you are, kung ikaw yung nag-handle ng choir sa school, diba, high school choir or kung ano mang choir yan, magagamit mo tong course na ito, no? Para sa iyong choir. And, Tama po yun. Kasi normally kapag, let's say, may mga program sa schools, tas may specific na song sila na gustong kantahin, pero let's say, wala pang available na music sheet, or talagang wala pang available na arrangement for choir, siguro unison lang. So, pwede nila magamit yung knowledge na matututunan nila sa course natin. Ayan, for example, let's say, taga Romblon sila. Tapos mayroong, let's say, Romblon hymn or something. Tapos wala pang specific na areglo do sa choir nila, then pwede nilang gawa ng arrangement yung hymn na yun. Di ba? Kaya very interesting. Saka very practical itong ating course na to, yung choral arranging. Ayan. Okay. So, yun. If you're interested, no? So, PM lang kayo dito sa page namin and we will send you all the details, schedule, and then yung rate, and then, yung, kahit yung mga, what do you call this, yung covered ng isang session or ng dalawang session, tatlong session, hanggang 10 sessions, we can give it to you, no? And, okay. So, Sir Harmon, before natin tapusin yung ating live, sir, meron lang akong announcement, sir, no? Oo, mag-a-announce lang ako Sure, kasi go po, sir. eh, uh,
By the way, open na po ulit ang aming violin class batch 6, no? Para po sa mga interesado Wow. violin class batch 6, no? Mag-start na po yung aming Mm. May 17, 2025, every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. So yan po yung aming violin class batch 6. And then again, meron kaming regular price which is 3,500 for 10 sessions na po yon. Group class kasi ito, no? And kung gusto nyo mas makamura, we have the early bird promo which is 3,000 pesos until May 12, 2025. Yan. So kung gusto nyo o kung gusto nyo matutong mag-violin and interested kayo, kunin nyo na yung early bird promo. Yan, para makamura. Di ba, no, sir? Yes, tama yan. And okay. So, thank you very much ulit sa mga nakinig sa amin itong gabi na to. And yeah, thank you Sir Harmon for Thank you din, Sir Ray. yeah. Okay. So, next week, sir, let's try naman yung mga medyo may contrapuntal no, yung may mga sagutan, no? Sure. Naman Ayan, no? Interesting din yun. Opo. Para naman malaman din nila yung ibang kumbaga yung different style, no? So, yung ginawa lang kasi natin ngayon is Yes. homopon. Yan. Yan. Tama. So, thank you very much again and we'll see you again next week. Sir Harmon, any Yes. message pa? Well, very interesting itong ating course na to. Kaya, ayun, kita-kita po tayo next week. Ayan. Choral arranging pa rin. Pero syempre, mas mahirap niya. Ibang klaseng style. Ayan. Okay, thank you so much, Sir Ray. And thank you sa ating mga viewers, sa mga nag-share. Ayan. Okay, thank you. Bye-bye. God bless. Yes.